the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning, Jesus! And a blessed Monday morning Morning Comfy family. sa ating mga kapatiran. Sa Good North. morning sa lahat ng mga taga rito. Sa news. Nag-cookies na kayo Bakit low pa rin yung energy? Good morning sa inyong lahat. Yan. Sa news din, sa news. Oo. Sa North, East, West, South. South. Kila sa North, andyan sila Minister Dodi Oo, tsaka si Brother Mar. Oo. at taga Baguio at lahat ng Sampabian sa areas dyan. Sa East, ayan, Sa West, sa South, magkakaroon ng anniversary sa Mendez. Yes. Sa Sabado. Thank you, Lord. Ayan. At magandang umaga rin sa mga kapatiran natin na maaga pa naka-online na. Ayan, sa iba-ibang parte ng Sino bang Pilipinas. unang-una? Si Kakang Larry. Nasa Bicol pa yan. Good morning, Kaka. Oo. Nag-outreach yan hanggang Sama Masbate. si Minister Jerry. Oo. At si Gio Aquino na nasa Malaysia. Malaysia, si Brother Gio and Ivy. Good morning sa inyo dyan, Gio. Kamusta na? Thank you, Lord. Sa mga taga San Pablo, Mendez, Laia, Andiyan ka agad? at sa mga taga Japan, Sister Gina, Brother Romel, Bell, at kay Sister Rachel. Baka may nakalimutan ka. Sabi ni Brother Bong, Ohio. Ohio. Gozaimasu. Saan na? Sa German. Sa German? May pa, bakit kayo ngan? Tama. Kapampangan pero parang German. Ba't ba nasabing Good morning German? din kay Sister Bilet ba? O Bilet? Reynes. Taga saan si Sister Bilet? Reynes. Oo. Nakakatuwa kasi merong mga pangalan dito na hindi ko kakilala. Di ba tinatanong natin? Yung pala, yung isang Sister Mila Rada, remember, isang umaga, tinatanong natin kung kamag-anak hindi niya kamag-anak. Yun pala ay batchmate ni Sister Generosa Nepomuceno. Si Sister Generosa ay dating taga God's People. Tapos may kabatchmate siya. Senior niya yung ating gawain. Kaya nanonood na rin si Sister Mila Rada. Si sister talaga, generous mag-share ng Oo, Word of God. kasi generosa, no? Ah. Nakuha ko agad yun. Ba, galing ito meron akong trivia. Gusto mo mag-pray muna tayo bago tayo mag-trivia? Pray muna tayo? Pwede naman. Sige. Di ba tayo mag-pray? Sige, ikaw na muna. Hindi, napakahalaga na talagang sinisimulan ng panalangin. Thank you, Amen. Lord. Hallelujah. Lord, muli po, buong puso, nagpapasalamat po kami sa inyo, Lord, sa napakagandang araw na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Lord, sa ulan na-experience na po namin. Thank you, Lord. At Lord, sa oras na ito, tinataas po namin itong aming gawain. Alam namin, Lord, na kayo lagi ang nangungusap sa amin. At lahat po kami, Lord, ay nakikinig, naghihintay ng instruction niyo po sa amin sa araw na ito. I-bless niyo rin po, Lord, lahat ng mga kapatiran namin na kasama namin sa umagang ito, dito sa loob, sa kanilang mga tahanan, pati yung mga nagbabiyahe at nasa trabaho, Lord. Muli, Lord, kayo po ang manguna sa amin. We acknowledge our nothingness without you. Kaya, Lord, ikaw lang aming aasahan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Hallelujah. Sige, Beb. Yung meron akong si Minister Ali, mahilig sa trivia no? Ano ba ibig sabihin ng trivia? Hindi ko alam yung trivia. Minister Ali. Ayan, meron akong kung sino unang makakaalam nito, isasama sa, merong may birthday kasi ngayon,
sa isang kainan. Kung saan man yun ang premyo. Malaki to. Pero isang tao lang. Hindi, ako naman na mag-share eh. Hindi, siya naman, pagkatapos ng dire-diretso, uuwi na siya dito sa bahay. Okay, ha? So ito ang, walang tanungan sa isa't isa. Pagka nagtanungan, disqualified. Yan ha. Okay. So meron tayong kapatiran na nandito ngayon. At ang pangalan niya ay si Brother Alex Dueñas. Ngayon, pastor na si Brother Alex Dueñas. Sister Dali ang kanyang may bahay. Ang tanong, pero ano nyo i-message nyo kay Sister Ria ha, huwag kagad sasagot pag sasagutin nyo pag sinabing click the button. Tagal? Ang tagal, okay. Sige. So yun ang question. Anong prayer meeting si Brother Pastor Dueñas nung unang panahon? Saan prayer meeting siya? Ayan ha. Teka muna, wala muna. Disqualified ka kagad. Hindi pa wala muna. Nag-raise lang. Saan ba sasagot? Dito o dito? Dito? Dito sa sa'yo. Sa cellphone mo. Para mahirap mag-type. Papahirapan natin ng konti yung mga malabo mata. Yun ha. Anong prayer meeting yon? Sige. Pag sinabi kong click the button, naalala ko tuloy si yung pamangkin mo. Teya, click the butter. Sabi niya gano'n, Pero dalagitan na ngayon, Okay. Sige. Ready? Now! Ayan, ha? Sige. Thank you, Lord. Okay. Para po sa ating memory verse of the week, Mark 9:23. Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Mark 9:23 sa Tagalog, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Ngayon, mangyayari lahat ang sinumang may pananampalataya. Bilang pagpapatuloy kasi, nung ating series na ginagawa, tamang-tama yung ating memory verse of the week. Kala ko may kasi, birthday na. Kasi nagbabasa ako nung Nung may birthday? Okay, thank you Lord. So, nag-umpisa po tayo dito sa ating Hebrews of Faith. Ang una natin si Abel, di ba? Abel worshipped by faith. Sinunod natin si Enoch. Enoch walked by faith. Di ba? Ngayon, dapat ang nakalagay sa Hebrews 11 ay si Noah. Tama? Sunod. Kaso, nalampasan namin pareho ni Pastor. Ang napag-aralan namin, si Abraham. Pero, eksakto talaga si Lord. Kaya namin nalampasan yun. Dahil merong mag-share mamaya. So, itong kay Abraham, sino ang founder ng Philippines? Sino ang founding father ng Pilipinas? Kung sa Amerika, ang founding nila ay sino sa Amerika? Mga kapatid. Pastor, sino sa Amerika? Hindi ba Si George Washington. Ang tinatawag George nila, father of our country. Sa Pilipinas, sino ang founder ng Philippines? Sino ang founding father ng Philippines? Ang galing ni Sally. Oo, si Ferdinand Magellan. Oo. Ano yan? 1596. Sino yung kumanta? Oo. Siya pala. Ngayon naman, ang father of faith, ang founding father ng nation of Israel,
ng faith ay si Abraham, na siyang pag-uusapan natin ngayon. Father of faith. Father of faith. Oo. Siya, ang tinawag Siya rin na yung, Father of faith. nag-establish ng kingdom of theocracy. Yan, si Abraham yan. So, dito po sa mga pinag-aaralan natin at sa mga natalakay na po natin ng mga heroes of faith po natin, napatunayan natin na ang Christian faith is not a blind faith. Kasi it has substance and evidence. 'Di ba? Lahat nung diniscuss natin at i-discuss po natin, nagpapatunay na ang pananampalataya po nating mga Kristiyano ay may ebidensya based dun sa mga promises and character of a flawless and faithful God. Amen. Napakatapat kasi ni Lord, mga kapatid. So, sa mga natalakay po natin ng mga heroes of faith, nakita po natin na faith honors God. Amen. And God honors faith. Amen. 'Di ba? Kasi binigyan niya ng honor ang lahat ng mga nasa Hebrews 11 na mga heroes of faith natin dahil sa kanilang pananampalataya na ipinamalas. Kasi alam nyo, si Lord puts a premium. Pag sinabi mo palang premium, 'di ba? God puts a premium on faith. Pag sinabi mong premium, regard as particularly valuable and important. Kasi nga, you cannot please God without faith. Kaya ganun siya ka-importante. So ngayong araw na to, punta po tayo dito sa Father of Faith. Babasahin ko yung simula sa 8 hanggang 12. O buksan natin yung ating kanya-kanyang mga Biblia. Okay, Hebrews 11, 8 hanggang 12. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith, he dwelt in the land of promise, as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. By faith, Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. Therefore, from one man, and him as good as dead, were born as many as the stars of the sky in multitude, innumerable as the sun which is by the seashore. The message of the Lord. Hallelujah. Thank Amen. you, Lord. Amen. Thank you, Lord. So, tignan na po natin masinsinan, no? At nang makita po natin kung ano ba ang merit na nakuha kay Lord ng pananampalataya ni Abraham. Okay? Sa Genesis 12, 1-4, nakalagay po dito, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you will be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all families of the earth shall be blessed. So Abraham departed as the Lord had spoken to him. Amen. Okay? Napakadali po kasing makalimutan kung gaano ano bang tawag sa faith na yan? Incredible.
yung faith ni Abraham or kahit na sinong tao, how incredible faith needed para po sumunod ka sa mga pinag-uutos ng Diyos. Kasi hindi madali. Akala mo lang madali, pero hindi. Di ba? Madaling sabihin. Halimbawa, sa ating mga manggagawa, it takes an incredible faith para tayo, sasabihin ng Diyos sa'yo, umalis ka dyan sa trabaho mo, maglingkod ka sa akin, iwanan mo yung pamilya mo, mag-serve ka sa akin. Hindi po yun madali. Kasi marami kang pwedeng itanong di ba? Pero Abraham went by faith. Nung sinabi ng Diyos sa kanya na umalis ka dyan sa pamilya mo, iwanan mo yung country mo, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko na pupuntahan mo. At alam nyo ba na extrang mahirap sa kanya yon because prior to God speaking to him, hindi niya kilala ang one true God. Bakit? Siya ay from a pagan family. Ha? Kasi yung tatay niya, si Terah, pagka pinag-aralan ninyo, Joshua 24:2-3, siya ay galing sa angkan na hindi nakakakilala kay Lord. Biruin mo, from a pagan clan, tapos kakausapin ka ng Diyos. And, alam niyo ba na si Abraham ay mayaman? Mayaman siyang tao. Makikita niyo yan sa Genesis 12:3. Genesis 12:3. Siya ay mayamang tao, wealthy man ang ano sa kanya, ang description sa kanya. Kasi marami siyang livestock, silver and gold. So para sa isang mayaman, tapos hindi nakakakilala kay Lord, tapos unang-unang kinausap ng Diyos, tapos ang unang-unang pagkausap sa kanya, ang hirap kaagad. No, hindi natin alam kung gaano hindi madali, lalong-lalo na kay Abraham, yung panahon na yun. Pero, alam nyo ba kung ano ang dinisplay niya na klase ng pananampalataya? Natuwa ako dito. Simple and explicit faith. Simple and Explicit faith. Ano ba yung explicit? Ang ibig sabihin ng explicit ay clear, leaving no room for confusion or doubt. Marami sa atin ngayon, mga kapatid, pagka sinabihan ng Diyos ng isang bagay at may pinagagawa, gusto niya ipaliwanag muna ng Diyos sa kanya kung ba't pinagagawa yon bago niya sundin. Tama, mali. Mbawa, assignment mo doon sa ganito. hindi. Ay, Halimbawa, hindi ba yan? doon sharing to ni Brother Ernie dati, iwanan mo yung trabaho mo, mag-serve ka sa akin. Sabi ni Kuya Ernie, Lord, pero hindi tanong yung sa kanya. Sabi niya, sige, susunod ako sa'yo. Pero ikaw magpapaaral sa mga anak ko tsaka magbabayad ng bahay ko. Merong mga tao sasabihin, mag-serve ka sa akin, iwanan mo yung trabaho ko. Lord, ano kakainin ng mga anak ko pag nagtrabaho ako? Ipakita mo muna sa akin. Pag naglingkod ako. Pag naglingkod ako, pakita mo muna sa akin na kayang-kaya mong isupply yung mga pamilya ko bago ako maglingkod sa iyo. Kumbaga, kailangan pang magpaliwanag ng Diyos bago ka sumunod. Kaya pala tinawag na explicit. Explicit. Merong implicit. Mamaya pa. Mamaya pa. Oo. Dalawa nga yan. Isang explicit at saka implicit. So dito, Abraham went by... Madali. May prayer meeting ba tayo? So explicit faith. Clear. Leaving no room for confusion or doubt yung obedience at faith na pinakita ni Abraham. Kumbaga, wala siyang tinanong. Tapos hindi niya hininga ng paliwanag ang Diyos. Ba't mo ako ipapadala doon? Naganda-ganda ng kalagayan ko rito. Parang minsan sa prayer meeting natin, di ba? Sa mga manggagawa, dito ka muna pumunta ngayon, ha? Dito ako assign na. Ba't mo naman ako nilipat ka agad doon? Ano, may ginawa ba akong kasalanan? Ano ba? Ganon. Minsan, kailangan pang paliwanagan tayo para sumunod. Pero ang pananampalatayang pinakita ni Abraham, explicit. Tsaka implicit. Mamaya pa yung Mamaya pa. implicit. Kasi ako Explicit meron faith akong pa lang tawag dyan sa tayo. faith na yan. Ano? Daring.
Daring faith? Later on na rin ako. Oy naman pala. Alam mo kung bakit? Pwede ba ako mag-share? Okay. Sige. Baka ayaw mo. Hindi naman. Okay. Naalala ko tuloy yung istorya natin sa atin sa Comfy. Matagal to. Sabi mo, si Abraham, ayon sa salita ng Diyos sa Joshua 24, 2-3, siya ay hindi pagan. Naalala ko tuloy, ang mame. Alam mo ba ang mame, bago tinawag ni Lord, fortune teller? Oo. Di ba siya yung sineshare niya? Tama ako? Oo, nanghuhula. Pero nung binigyan siya ng pangitain ng ating Panginoon Diyos, daring ang kanyang faith kasi alam niyo na ang istorya. Mamayang konti nandito rin doon sa mga kasi habang nag-aaral ako, pinapaalala niya yung ating istorya. So, katulad din. Alam mo ba ako, nasa kalagayan ng Colossus 1:13. Then, nung tinawag, by God's grace, nasa kingdom of darkness, tas dinala sa kingdom of light sa kanyang dear son, si Jesus Christ. So, ako rin yun. So, hindi rin ako mananampalataya. Ayan. Pero, hindi namang abrupt, ha? Madaming questions, so on and so forth. Sabi mo nga, yun, ako yun. At may isang salita, sabi nga nung mga iba, 20 sagot na kagad na suntok sa buwan. So, ako yun. So, doubting, Yan. Okay. So, unlike many others who have heard God's word, pero they chose to ignore it, si Abraham, nung narinig niya yon, act in a true faith. Yun ang totoong pananampalataya, mga kapatid. Uma-action ka agad kahit na wala pang mga paliwanag. So, ang true faith kasi always results in obedience. Amen. Lagi pong merong kaakibat yan. Kasi ba sabi ni James sa James 2:20, faith without works is dead. So, kailangan may kasamang aksyon po yun. May ginagawa ka. Si John Calvin once said, faith alone saves, but faith that saves is not alone. Ulitin ko, ha? Sabi ni John Calvin, faith alone saves, but faith that saves is not alone. Ang ibig niyang sabihin, ang genuine faith is always accompanied by works. Naalala ko yung Ephesians 2:8-10. Ayan, wag hihinto sa 9. Kasi tayo ay created, workmanship at tayo ni Lord to do good works or do good deeds. Ayan, It is by faith or it is by God's grace through faith that we have been saved. Ayan. Ang byproduct niyan ay yung sinasabi mong acts of righteousness. Ayan. Okay. So, Abraham went by faith. Okay? Tapos, sa verse 8 sabi, by faith, Abraham obeyed when he was called to go. And he went out, not knowing where he was going. Nung sumunod siya kay Lord, para sa isang mayamang tao at mag-wander around in tent. Alam niyo naman kung paano mabuhay sa tent. Hindi madali. Ang tawag nga dyan yung term nomads. Oo, nomads ang So, tawag. he went out immediately with explicitly sa akin daring nga later on. So, tapos from tents to tents. So, Oo. wandering naman. Oh, yes. W, so, wandering isang naman. W, Abraham wandered by faith. Kasi, hindi naman siya naglagi sa isang lugar Hindi ba? Tapos, nakatent lang mga kapatid. Temporal quarters. Ang tawag sa mga tents, hindi ba? Okay lang yung nakatent ka.
Pero wondering, not knowing kung saan ka dadalhin ng Diyos, added na naman pahirap yun. Nomads ang tawag. Kaya grabe talaga yung pananampalataya na meron si Abraham, mga kapatid. He wandered by faith, not by sight. Kasi pagka nanangan ka lang sa nakikita mo, teka, ang dami kong pera. Mayaman ako, ba't ako nakatira sa tent? Tapos nakatira na nga ako sa tent, tapos di ko pa alam kung saan talaga ako dadali ni Lord. Hindi ba? So, merong isang nagsabi na the important thing, sabi niya, is not what we live in. Ngayon na sumusunod ka kay Lord, but what or who we live for. Tayong mga manggagawa, di ba kahit saan tayo ilagay ngayon, pwede tayo. Daling ka sa Pangasinan, okay ako. Daling ka sa Isabela, okay ako. Buti nga tayo nakatira sa mga bahay. Si Abraham nga sa tent pa eh. Pwede ako mag-share? Oo. Doon sa wandering. Wanderer. So, wonder. Uh-huh. Naalala ko nung ang mami nga, fortune teller, tapos tinawag ni Lord, tapos umalis sa bahay, iniwanan yung bahay, tumira sa Project 4. At from Project 4, lipat ng lipat, iba-iba. Parang si Abraham, from tent to tent. Tayo walang permanent place tayo. Umuupa, gumaganito, nagwawander. So habang pinag-aaralan ko, naaalala ko yung ating history. O yun, wonder tayo. Hanggang matapos makikita mo, glory to God. Ayan. Tama. Pati nga yung place of worship natin, umaarkila, hindi alam kung saan. At yung mga manggagawang una, sama-sama sa isang apartment sa Project 2. Tapos doon lahat nakahiga. Nakapunta ako doon. And that was the time na meron akong exorcism sa akin, na-exorcise ako. Wow, grabe. Pag naalala ko yung lugar na yun, ako yung ni Lehans na nagwawala, na sigaw ng sigaw, at dinudurang ko lahat yung mga naglelehan sa akin. Kaya habang pinag-aaralan to, alam nung mga manggagawa, si Michael, alam yon. So, that was the time na nilelehans ako. Talagang malasunto ko lahat yung umahawak sa akin. At alam ng mga elders din. So, yun yung iniwanan yung lugar na yun. Kaya daring yung faith na sinabi ko, merong risk kasi. Iniwanan ng mami lahat. Tapos yung bahay na iwanan doon, tumira sa ganito. Tapos nagwa-wander. Grabe. And andun ako unang-unang napunta. Ayun. So yun, mga kapatid, no? Abraham wandered by faith. Sunod naman sa verse 10, Abraham waited by faith. Sabi dito, for he waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Yun ang isang reason niya kung bakit kahit na wanderer siya, sumunod pa rin siya. Hindi siya nagrereklamo kay Lord kasi sabi rito, he was waiting for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Alam niyo ba, mga kapatid, that faith sees the invisible, endures the intolerable, and achieves the impossible? Ulit. Oo nga, no? Faith sees the invisible, endures the intolerable, and achieves the impossible. Oh, so much yung paikot-ikot tayo until finally, alam nyo ba na by faith, meron tayong nakuhang apartment dito isa dito kay Sister Sablay. So, ang pag binigay ang susi sa atin na yon, by faith, wala naman tayong pera. Pero pumunta dun sa realtor at magugulat kayo, ang miracle ni Lord, may mga instrument na ginamit for the glory of God, I will not mention, then the key was given to us. So may hardship, intolerable, but He sees na it is beyond knowledge. Itong faith is beyond knowledge.
So, no pagbigay nung susi, andyan tayo lahat sa isang apartment. O, susunod na uli Ay, nako. Oo. May kanta dyan. Ano? So, una yung when, wonder, wait. Maghintay, magbantay, Meron pang manalangin isa. ka. Ano? Yung sa Isaiah. Ayan, sige, waitin natin. Ayan, kasi they renew their strength. Amen. They that wait upon the Lord Shall renew their strength. They will mount up like wings. Wings of eagle. They will run and not get weary. They will walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, One more Lord, time. to wait. Hallelujah. Last mong konti, Nod. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They will run and not get weary. They will walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Alam nyo ba kung gaano katagal hinintay ni Abraham ang mga pangako ng Diyos sa kanya? Si Isaac na pinangako, binigay sa kanya after 25 years. Tagal? Yung promised land, nakamatayan na niya. Hindi niya napuntahan pero natanaw niya. Hindi ba? Tapos gaano katagal nag-wander? 40 years. So, Baka si Moses yun. Yung nag-wonder si Moses, 40 years. oo nga pala. Oo. Pero, Si Abraham pala, yung I will make you, sabi niya, father of many nations. pero matagal yun kasi yung Matagal. descendants niya from Abraham, Isaac, Jacob. So, Oo, ganun matagal. katagal. Matagal, Oo. mga kapatid. Tapos, nung finally, ibinigay na sa kanya si Isaac, meron na naman panibagong test yun. Pero bago yun, Di di ba, ba? may sinabi siya, alam mo, nakakatuwa yung kanyang pananaw doon. Kasi tayong lang mga Kristiyano, sa foreign land siya, di ba? Oo. At sabi diyan, sojourners, tsaka alien siya. Ang hirap nun, wala kang kaalam-alam. Pero hinihintay niya ang architect, ang Diyos, kasi builder eh. Di ba sabi niya? So hinihintay niya yung abode na hindi, the value is not of material things. Ayun, Amen. At meron naman sa salita ng Diyos, di ba? Sa unang Pedro 2:11-12, sabi ron, di ba, tayo sojourners, Yes. tayo dito. Passers-by. O passers-by. So tayong mga Kristiyano rin, hindi ito ang ating permanent dwelling place. Naintindihan yun ni Abraham. Kaya kahit na, saan siya nakatira, kahit sa tent man o sa magarang lugar, dapat parehas din sa atin yun. Kasi alam nyo ba mga kapatid na dapat hindi daw tayo mag-fit in dito sa mundo? Kasi dapat daw you won't feel at home here on earth dahil hindi ito ang ating tunay na tahanan. So kung naiintindihan mo yon, kumbaga si Abraham, kahit na mag-wander siya from tent to tent, from place to place, hindi mawala sa kaisipan niya na hindi ako taga rito, kaya okay lang. Hindi ito ang tunay na tahanan ko. Yung medyo pag umabot ka dito sa klase ng pananampalataya sa Pilipos 3:20, it is by God's grace then for you to comprehend and fathom such promise, and we await eagerly with the joyful heart. Sabi ron, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior,
our Lord Jesus Christ. So, ito ba ay ma-appeal sa Kristiyano o naka-attach dito sa lupa? So, if the Lord has laid in your hearts such desire, it is still by God's grace na. In reality, we are so much into this world, ano? Pero yun na nga, kasi sinabi dun by faith, hinihintay niya yung architect tsaka builder ang Diyos. So, he is talking about not the value of material things, ano? It is of spiritual matter. So, medyo umabot na kaya tayo doon, ano? Well, anyway, yun yung kaya nga father of faith. Oo. And finally, yung W na yun, di ba sabi ko nga sa inyo, napakatagal niyang hinintay yung anak niyang si Isaac. Tapos nung dumating, may panibago na namang test sa kanya. At yun po ay Abraham worship by faith. Ibang klaseng, ito yung sinasabi kanina ni Pastor na implicit faith naman ang ipinamalas dito ni Abraham. Pagka nakita niyo po, without hesitation yung ipinamalas niyang pananampalataya rito. Implicit means with no question. Absolute. Walang hesitation kang makikita. Nung di ba pwede mo sabihin, Lord, i-offer ko yung anak ko sa'yo. Ang tagal kong hinintay to bago mo binigay. Tapos finally, nung nandito na, isa-sacrifice ko sa'yo. Walang ganong nangyaring tanungan, mga kapatid. So implicit, ano? Implicit, no hesitation, with no question, absolute faith. Ito yung faith in the reliability of God to keep His word. Oo, pero ang hirap niya, ano na yan, kahit na, kung sa atin kung ako, kahit alam kong reliable ang Diyos, yung reliability ng Diyos, no question, sabi niya, sa lahi mo magmumula ang maraming nation. Isa lang yun si Isaac, tapos i-offer pa. Di putol ng lahi, kung tutuusin. Pero wala rin. Meron siyang faith sa reliability, sinabi mo nga. And it is also the magnitude of God's promises. Kasama na tayo doon. Oo. Na Pilipino, na Kristiyano. Ang daming Kristiyano sa buong mundo. Pero yung sinabing kasindami ng butil ng buhangin at saka mga bituin ang magiging lahi. Oo. So, pagkakapili kay Abraham, nag-multiply, magnitude of God's promises, tayo sa Galatia 3:29. Inapurin tayo ni Abraham dahil tayo nakaugnay kay Kristo Jesus. At matatanggap din natin yung pangako. So, the reliability of God's promises, kasama tayo. Pero hindi lang, marami namang Kristiyano, hindi lang Pilipino. Maraming Kristiyano, iba-ibang lahi. Yun naman ang heart's desire, the global heart of God is to establish a royal priesthood, a holy nation, yung bang race that will bring glory to God, living in His kingdom. So grabe, yung tayo hanggang ngayon. Diba? Naalala mo dun sa mami, yung kanyang faith, minsan, sige, punta tayo dyan, kukunin natin yan. Wala namang na hawak na tangible na pambayad o whatever na hawak niya. O, lipat tayo dun sa, ano yung una, from Project 2 sa, ano yung nandun sa may isa, tapos 163, tapos 109, tapos dito. Tapos eto na tayo ngayon. Grabe. Pag inisip mo, oo nga,
sana kasali tayo dyan. Tayong lahat. So, yun yung faith in the reliability of God's promises. At tignan natin yung ating mga worker, yung kanilang mga angkan, yung mga napastulan at yung napastulan. Magnitude. At hindi lang tayo. Maraming Christian communities ganyan din. Tama? Tama. Amen. Alam nyo ba, dahil po sa pananampalataya na ipinamalas ni Abraham, pansinin nyo, pag binasa nyo yung Hebrews 11, pinakamahaba yung kay Abraham dyan. Oo, pinakamaraming space na binigay ang Diyos doon sa pananampalataya ni Abraham than any other heroes of faith na nandun. At isa sa mga identifying titles ng Panginoon, ng Diyos, ay the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yun na nga yung patriarchs. Biro mo, ang galing nga nito mga kapatid eh. Tapos, sa scripture, si Abraham lamang ang specifically tinawag a friend of God. Makikita mo yan sa Isaiah 41:8 at saka James 2:23. Ayan. So, Abraham, Isaac, Jacob. Naalala ko tuloy yung laging sabi ng mami. Alam niyo ba yung salitang patriarchs? Kaya meron tayong patriarchs. Patria, family. Arca, rule. Di ba sabi ng mami lagi, family tayo dito ha, family. Kaya yung patriarchs, Abraham, Isaac, patriarchs ang tawag sa kanila. Kaya meron tayong patriarchs dito. At ang tawag doon ng mami, family rule. Rule, patriarch, family, patria, arca, rule. Kaya laging sinasabi ng mami, family tayo. Kaya nga magkakakilala tayo halos at kilala tayo halos isang family. Yan, ganun din kaya nakakatuwa pag minuni-muni mo, no? Amen? Yan, thank you, Lord. So, tayo po'y magbe-break muna mga kapatid. Pero after the break, meron po tayong isang kapatid dito na mag-share, no? Na makikita mo rin sa kanya yung pananampalataya, yung sinasabi ni Pastor kanina, faith in the reliability of God to keep His word. Amen. Oo, tapat kasi ang Diyos sa kanyang pangako. Ang problema, yung faith mo on the reliability of that faithfulness ng Diyos na tuparin ang pangako. Kasi kung wala ka nun, mawawalan ka rin ng implicit and explicit faith. Lagi kang may tanong, lagi kang may paliwanag na kailangan bago sumunod. Okay? Antayin niyo po mga kapatid ha. Thank you Lord at mabibless tayo. Pero bago po natin tawagin yung kapatid natin, meron po tayong covenant meeting on June 15, 1 p.m. onwards at the City Garden Grand Hotel, Makati. Dalawa po yung City Garden Hotel dyan. Doon po tayo sa Grand Hotel. Okay? Lahat po ng mga covenant members, active and inactive, are invited. Tapos, meron po tayong LSS ulit sa East area naman on June 22. Saturday po yan, mga kapatid, at 8 a.m. sa ating worship center sa St. Joseph. At ang CSM po na summer camp, sa May 31 na po yan, mga kapatid. Mag-start siya ng 11 a.m. hanggang June 1, Saturday, 12 noon. At Angela's Leisure Farm and Resort in San Pablo, Laguna. 1-2 po ang ating contribution para sa ating food and accommodations. At lahat ng mga kailangan nyo pong dalhin, ipopost na lang po yan mga kapatid sa mga kabataan. Alam nyo mga kapatid, meron tayong isang kabataan from Laia. Dapat meron silang prom night ba? Grand ball. Graduation ball. Okay. Alam nyo, sabi niya ganun doon sa nanay niya, di na lang ako attend ng graduation ball. Sabi niya kasi, bibili pa akong gown, mag-makeup pa, mag-ganon, ang daming gastos noon. Sabi niya, yung gagastusin ko doon, ibabayad ko na lang dito sa youth camp.
Alam nyo, nag-share siya na finorsake niya yung grad ball niya para dito sa CSM. Kaya ang pupunta ngayon sa Laia, 15 na youth. Nagsunuran na lahat. Ngayon, sa mga adults naman na uma-attend sa kanya-kanyang areas, mga kapatid, yan po ang susunod. Sabi natin, susunod na generation yan. Nagkakaedad na ang marami. Nagkakaedad na kayo. Mga seniors na kayo. Mga kapatid, isang magandang pwedeng gawin para sa Kingdom of God din, mag-sponsor kayo sa mga youth nyo sa area po ninyo para maka-attend sila. Kung wala silang kakayahan na maka-attend, bakit po hindi natin sila ipadala? Sa bawat area, tignan naman po natin, mga anak nyo rin naman po yan. Kaya support po natin sila para maka-join sila dito sa ating gawain. Amen. And bati po tayo muna sa mga may birthday. Today po ay birthday ng aking kapatid. Si Dabal. Oh. Rowena Sabado. Dabs, happy birthday. Oops. Birthday niyan kasi fiesta sa amin. And happy fiesta sa Maquiapo. Oh, masarap yung niyan, yung buto-butong nilagyan ng kamatis Ayan. na adobo. Happy birthday, Dabs. Gcash na lang. Sister Zara Abanilla. Si Zara, birthday din ngayon. Ka-birthday mo pala ang kapatid ko, Zara. At kay Sister Amalia, at Sister Ami Cuartero ng ating Laylayan ng Langit. Nakalimutan ko yung pangalan, tapos kaya Laylayan ng Langit. Katandala. Ano ka mo? Nadala? Katandala. Tandala, okay. Kay Brother Matthew Kabahug, happy birthday. At kay Sister Ruth Blanza. Happy anniversary din kay Brother Vance and Sister Joy Sahol ng ating Bulacan and Brother Bong and Sister Fritz Lailo ng ating Baguio. Di ba birthday din ni Pastor Rene? Happy anniversary. At happy birthday kay Pastor Rene! Oh, kararating lang. Yan. Happy birthday po mga kapatid. At belated happy birthday kay Pastor JV. Yes. Ang dami may birthday. Jam? Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday po sa inyong lahat and happy anniversary. Amen. Ayan, thank you Lord. Alam mo, ang sumagot lang si Arnold. Oh. Oo. Eh di siya ang kasama nating Hindi, kakain. mali ang sagot mali. niya. Oo. Sayang. Anong sagot niya? Ang prayer meeting niya? Cavite. Cavite, hindi eh. Dueñas, hindi no. Hindi eh. Oo. Alam mo kung saan? Tatanungin natin siya mamaya. Tabon, hindi rin. Kawit. Si Pastor Romy, alam yun eh. Hindi. rin. Hindi rin. So walang nanalo. Pasagutan natin kay Pastor Alex. Pastor Alex, saan ba yung prayer meeting mo sa Comfy? Nung unang-una, prayer meeting. Hindi. Sa ano? Yung... Tama ba si Arnold? Hindi. Yung sa Makati. Yung prayer meeting niya? Oo. Nakalimutan din niya.
Oh, Lakupol po. Lakupol! Lakupol Restaurant. Restaurant. Oh, Sino? Yung kauna-unahang prayer meeting. Sister Lisa Orap? Oh, Talaga ba? Si Lisa Orap, pag uwi Ano mo, mo, si Lisa pa pala ang sumagot? si Lisa, pag uwi ni Lisa, siya ang bo-blow out natin. Lakupol. Lakopol, tama. Oh, na-assign yung mga workers dyan. Oo. Ayan, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oo. So, So, pangalawa na yung Cavite. welcome po natin ngayon si Pastor Alex and Sister you, Lord. Dali Dueñas. Thank you, Lord. Ayan. Sila po ay mga manggagawa natin sa Amerika noon-noon pa. Kapag ka po Amen. kami ay pupunta ng San Francisco na outreach, doon po sa bahay nila ang tulugan namin. Oo. Headquarters ba? Tawag ba? Oo. Tapos hahatid pa kami yan sa mga prayer meetings. Thank you, Lord. Bati po muna kay Sister Dali. Ayan. Bati. Sister Dolly, bati ka. Maligayang umaga po. Ganun ba yun? Good morning sa lahat. Ako po ang inyong kapatid at lingkod na ating Panginoon, Sister Dali Dueñas po. Thank you, Lord. Amen. Pastor Alex. Ayan, purihin ng Panginoon. Mapagpalang umaga po mga kapatid. At narito na Pastor naman kami. Tony yan Thank you, Lord. Amen. Ito na naman po tayo para tayo ay papurihan ng ating Panginoon. Amen. Parang Sapagkat si Tony, napakarami napakarami Amen, po amen. ng pagpapala na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Oo, alam nyo, kaya Thank you, sabi ko sa inyo, si Lord din ang nag-orchestrate, ba't namin, nalampasan si Noe? Kasi pakinggan po natin ang sharing ni Pastor Alex at kayo po ang magsasabi na yung mga nabanggit natin kanina na pananampalataya ni Abraham ay nangyari din sa kanya. Di po ba, Pastor? Amen. Ayan, sige, pakinggan po natin si Pastor Alex. Amen. Narito po ako last 2022, October. Sa Good Morning Jesus din po, mga kapatid. At sineshare ko nga po na nung kami papunta dito para isagawa ang gawain ng ating Panginoon, 2022, matagal na namin na-book yung aming pong flight na yon para papunta rito sa Pilipinas. For a week or two, tumawag po yung hospital sa akin. Sabi niya, Moises, we have a kidney for you. Laging ganun ang kanilang first statement. We have a kidney for you. Can you come? Sabi ko, no, I cannot. Because I am leaving for the Philippines in 2 weeks. Well, this is your opportunity and privilege. Privilege mo na to. Why don't you grab it? Sabi ko, I have a mission trip in the Philippines and it's been long scheduled. And I will wait. I will wait for the next opportunity and privilege that God will provide me. So sabi niya, are you sure? Are you sure? Because this is the transplant. This is a kidney transplant that will change your life. Sabi ko, I'll skip this offer and let me travel. And then I'll wait for it. I'll wait for what God will provide me. How long have you been na katagal na dinadialysis po kayo? 9 years. 9 years years. na ako nagda-dialysis at that Then time. comes the opportunity that you will have that may donor ng kidney. Opo. Gaano katagal po kayo, Pastor, na naghihintay ng dumating yung donor na yon? Bale, 9 years. Kasi 9 years na rin? nagpalista ako ng 2014. 2014 nagpalista ako. Tapos naghihintay ng kung available na kidney na magmamatch sa akin. Dumating ang isa, dumating ang dalawa. Dahil kasi merong mga problema at that time. Yung pangatlo dumating, papunta naman ako dito sa Pilipinas. So hindi ko naman siya tinanggap dahil meron tayong mission trip at saka merong gawain na pinagagawa ang ating Panginoon at that time. Kaya sabi ng mga marami, pati na rin ang ating mga ibang mga kapatiran na maaaring sa panahon na yon ay they're very concerned para sa akin. Sabi niya, pagkakataonan ni Pastor, bakit pinakawalan pa? Bakit hindi niya ba iniintindi ang magiging kaalawanan ng buhay niya kung siya ay matatransplant? Kung yung gusto niyang gawin ngayon, dapat magagawa niya na pagka may bago na siyang kidney, di ba? Makakapunta siya dito, makakapunta siya rito, na hindi siya walang hindrance, walang struggle doon sa health niya.
parang sabi ko naman, Ang sagot nyo, ang sabi ko naman, ang kalooban ng ating Panginoon ang siyang makapangyayari. Sapagkat kung ang kasiyahan ng kidney na ibibigay sa akin ay hindi ang kalooban ng ating Panginoon, sapagkat kung kalooban ng ating Panginoon, ang aking pagkakaunawa ay magaganap ng naaayon sa kanyang time at perfect time. Yung perfect time niya. No, ha? So unahin ko muna ang ating Panginoon sapagkat ang Panginoon muna ang dapat na unahin. No, ha? sabi nyo nga po, it's been 9 years that the Lord has been taking care of me. And this mission is that vital for me. That's why tinanggihan ang kidney. And then what Tinanggihan. happened na? Mhm. Amen. Oo. Ang sumunod, di nakarating nga kami dito. Nagkita tayo, Yes. Nagkita tayo sa Zambales, yung anniversary, nagkita tayo sa anniversary ng Comfy. 2 tao kinakailangan maghawak sa akin, no ha? Hindi ako makalakad, hindi ako makakain, sumabay pa yung acid reflux sa akin. Ang nakakain ko lang, dessert lang eh. Dessert lang na kailangan, kaya ang dala-dala mo, dessert eh. Dala-dala mo dessert. So yun lang ang nakakain ko. Lagi ako nagto-throw up, lagi ako nagto-throw up. No ha? So, ang sabi ng marami, bakit pinahihirapan mo, pastor, ang sarili mo? Sabi ko, when I am weak, God is my strength. Amen. So, bakit hindi ko makikita yung kalakasan ng ating Panginoon? Kung I will focus on my weaknesses. If I will focus on my weaknesses, then I will be down. No? Pero hindi yun ang nais ng ating Panginoon. Sapagkat kung mapapagtagumpayan mo yung kahinaan mo, hindi dahil sa kalakasan mo. Because when I am weak, God is there to provide the strength that I needed para magampanan ko yung kanyang nais na pagampanan sa akin na gawain. Sapagkat hindi naman ako makakaganap nang hindi ang kalooban ng Panginoon at ang strength ng ating Panginoon ay pagkakaloob niya sa akin. No? Amen. It is not my strength but the strength of God. Tapos nakauwi na kami pabalik sa Pilipinas, sa Amerika. Then 2023 ng March, may nag-offer ulit ng kidney. Ah. Ito na naman. Ano lang ang pagitan, Pastor? Ano lang, bali 3 months lang, ano? Oo. Waiting for 9 years. Waiting for 9 years. By Ito God's yung- grace, the mission first. Then the Lord has been so good to you and He accomplished His purpose on your life. Now, when you come back sa Amerika, 3 months, meron ulit. Meron ulit. So, sinagot ko yung telepono, alam ko Stanford Hospital. Sabi niya, we have a kidney for you. Can you come? I said, where does the kidney came from? Sabi niya, it is from a cadaver, but then the patient has a syphilis. Sabi niya. But we can transplant you the kidney and then we'll cure you of your syphilis. Sabi ko sa kanila, well, I'll decline this kidney. Decline na uli. I will decline this kidney because I know that God will give me the perfect one for me. Kasi may sakit. Oo. Yung taong namatay na nag-donate ng kidney. Kaya ayaw mo kasi Ayaw ko. the Lord magbibigay ng perfect kidney. Tinanggihan uli. Oo. Kasi magagamot nga nila yung syphilis, but hindi ko pinagkakatiwalaan ng medication, ang medical intelligence ng Amerika or ng medication na may cure niya yung syphilis ko. But then if God will give me something, if God gave me Jesus Christ in order to turn around my life, nabaguhin ang aking buhay na naaayon sa kanyang perfect time na siya'y makilala ko at paglingkuran ko siya. Hindi pa hindi niya ibigay na perfect para sa akin? Di ba? May dumating uli. Dumating after 2 weeks. 2 weeks lang? Oo, 2 weeks lang. April. 2 to 3 weeks, diba? April, meron tumawag na naman. Sabi niya, Moises, I have a kidney for you. Can you come? Yes. I'll be there. Prepare ako. Nakarating ako sa Stanford. Lab work test, surgery, tapos recovery. Then pag recovery, nung paggising ko, dumating ang doktor, sabi ng doktor, I was so amazed, sabi niya. For all the patients that I had transplanted a kidney, you're the only one who pay
after the surgery, immediately you pee. So, Oh, kaya importante purihin ng pala yung Panginoon. Dahil kasi- Importante pala yung Oo. P. Ano ba yung P? Maihi. Umihi. Maihi. Dahil kasi sa Kailangan experience. pala umihi. Oh, bibili na. Kasi ang bayan experience- na nagwo-work yung kidney. Oo. Ah. Kasi ang experience niya, mag-i-stay muna ng 1 week or 2 weeks yung bagong transplanted kidney sa iyo, para nang sa ganun, maghintay na mag-work muna yung kidney dun sa... Kasi foreign body yung binigay sa akin, di ba? So kung foreign body siya, tinitingnan yung una kung magmamatch to. Kung magre-reject. Pero nagulat daw siya. Sabi niya, bakit umiihi ka na kagad? Tingnan mo ang ihi mo, ang dami-dami, no? Ang dami-dami ng ihi mo. Sabi ko, purihin ang ating Thank Panginoon. you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. And He's true that He gave me the perfect kidney for me, no ha? And for the glory of God, no ha? Kaya ang binigay nga sa akin ng ating Panginoon, yung kaninang kinanta natin sa Isaiah, Talaga? yung weight, yun ang binigay sa akin eh. Amen. Yung third na offer sa akin, Aha. yung third na offer sa akin nung dinecline ko siya, sabi niya, bigla akong kumanta ng, I will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Tapos binigay sa akin itong Isaiah 40 na to. No? But those who wait on the upon the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Purihin ang ating Panginoon, kaya tayo nagkasama-sama Eto muli ngayon, sa ano, ha? Thank you, Lord. Sister Dal, baka may gusto po kayo Yeah, idagdag. fast forward after a year, nagplano ulit kami bumalik dito nga kasi nga sabi ng nephrologist niya, you can't go until your first anniversary. So ito na po yun. And then sabi niya, hindi na tayo magsasakyan, magbabas tayo. Kayang-kaya ko na. And glory to God, talaga naman po, nagpunta sila sa Nueva Ecija, Nambabakalan ba yun? Nakaakyat siya ng ilang bundok, 3 bundok, pang-4, kinakailangan na kulong-kulong. But anyway po, yan po, yung kalakas na binigay sa kanya, pwede na siya magbuhat, pwede na siyang, medyo mabuhay lang kasi nga because of vertigo. Pero glory to God po, marami nagsasabi from Compi, pumogi ka, brother. At tsaka nag-iba yung mukha mo kasi dati very dark. Oo, Tapos, totoo naman. ano, Totoo naman. And then Totoo medyo naman. nag-gain ng weight kasi na nung last time, may payat at mahina. And that is to give glory to God sa lahat-lahat ng bagay. Amen. Pero Alam- nakakatuwa, meron lang ako konti. Meron lang konti, mga kapatid. Ha? Hindi na ako makakapag-bus dahil kasi nahihirapan ako umakyat. Kaya kagabi, galing kami ng Tarlac. Meron kasi seminar ng Friday, Saturday, and Sunday. Tapos nung pauwi, inatid kami sa terminal. So, 5-star papuntang Pasay. No? So pagbaba namin, nakarating kami ng Pasay. So tumatawag ako sa pamangkin ko para sa Grab, hindi siya sumasagot. Subukan ko kausapin yung yung taxi. Sabi ko, yabang ko naman para pumunta doon sa taxi, pero nagtanong ako doon sa taxi. Sabi ko, how much, magkano papuntang Kawit? Kayo po, magkano ba babayad niyo? Sabi ko, alam mo naman na hindi ka papaya pag sinabi ko siya yung 200 lang babayad ko eh. Sabi, ikaw, magkano kung gusto mo? Sabi niya, 1.5. O, sige, bali na lang, okay na lang. So, nasubukan ko lang magtanong. No? Pero natutuwa ako, ang natutuwa ako mga kapatid, hindi yung tungkol sa Pasay. Dahil kasi lagi akong inaakay ni Sister Dali pagka naglalakad kami. Lagi akong inaakay dahil kasi meron akong vertigo, meron akong neuropathy, pero hindi ko naman siya iniintindi, pero ang alam ko meron nag-aakay sa akin, Sister Dali. So matapos kong ma-transplant, after 2 months, 3 months, naakay pa rin ako. Sabi ko sa kanya, huwag mo na ako akayin dahil kasi kaya ko na maglakad. Sabi niya, ito naman, gusto ko lang naman makipag-holding hands. Ay, ganun pala yun. Thank you, Yung Lord. pala yun. Ay, yung pala yun. Golden hands na Okay, pala ang gusto. Amen, amen. Okay ako dyan. Amen, amen. Opo. Nais ko po magpasalamat sa Panginoon kasi while worrying paano ko makakarating sa Tarlac, hinatid po kami ni Sister Ria. And Pastor Alex makarating doon, sabi niya, kung hindi namin kayo hinatid, mahihirapan kayo. Totoo naman, lakas loob lang talaga kasi nga, parang sinusubukan mo rin na, malakas ka na, biyahe-biyahe lang. Pero talaga po, purihin ng Panginoon at ang lugar na pinuntahan namin, ang aming kumpare na 35 years na namin din nakikita, na minister po, naka-attend po ng seminar. At the same time, yung nakita namin yung simplicity ng buhay niya, meron siyang
tanim na mga gulay, prutas, tapos yung manok, huhulihin mo lang. Sabi ko, kain tayo sa labas. Ganyan niyakag namin, ayaw niya. Pero nakita ko po yung simplicity ng buhay at siya naman po nagkaroon siya ng revival na bumalik sa ating Panginoon. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord. Amen. Oh, glory to God. Hallelujah. Alam niyo kung nakita niyo nga si Pastor Alex nung huling punta niya, maitim na siya. Tapos, muntik pa siyang malaglag dun sa stage noon, di ba? Nung kasi, may dalawa na umaakay sa kanya. Pero grabe ngayon yung ginawa ni Lord sa kanya. Alam niyo, nung na-share nga po nila, sabi daw tama ba ako? Senior lang naman ni Sister Nida noon na nung umuwi kayo, nung tinanggihan niyo daw yung kidney dahil papunta kayo dito, lahat daw sila nag-iyakan. Sabi raw sa kanya, Pastor, ang tagal-tagal mong iniintay ito. Pwede mo namang hindi puntahan yung yung gawain natin sa marami pa namang ito minsan lang baka hindi na maulit. Naalala ko tuloy na ang pananampalataya laging contrary sa logic ng world. Tama. Oo. Kasi minsan nagiging bulong na lang ang boses ni Lord dahil nalulunod siya doon sa lakas ng boses nung sinasabi ng mga nakapaligid sa'yo. Pero ang isang taong nakafocus talaga kay Lord, mas malakas ang boses ng Diyos kaysa doon sa mga nakapaligid. Yan. Buti na lang pala, Pastor? Ito ngayon, ang resulta, Ayun ang Panginoon. it is for the glory of God. Amen po. Na talagang siya ang sabi doon sa huli, sa 11 verse 12, siya yung architect kasi ng buhay. Tingnan mo doon, kasi yung architect ang yung builder, siya nag-o-orchestrate, tamo yung ating buhay ngayon. Lahat tayo, pag tinignan natin, di ba? Matutuwa ka ngayon na sa verse 12, siya ang architect, siya yung nagplano, siya yung nag-ukit, siya yung naghubok, at siya rin yung builder, Amen. Meron Hallelujah. siyang sinabi na, Lord, okay, nagkaroon ako ng bagong kidney. Kung mabuhay man ako ng 30 more years, anong gusto mong gawin ko? Yan. Sa gawain pa rin ng Panginoon. Amen. At Hallelujah. saka, parang ang binitawan yatang salita ni Pastor noon, kayo naman, dahil nga nag-iyakan na sila, kayo naman, 9 na taon na nga akong binuhay ni Lord Tapos 1 buwan lang ako sa Pilipinas hindi ba ako bubuhayin pa ni Lord ng another, 1 buwan? O diba, Yeah. mga kapatid? Ang faith na yun, daring. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi pero hindi mo naman inisip yung risk no? Hindi. You rely on God's promises. I rely Amen on tayo God's dyan. Yun yung faith nating lahat. Amen. Tapos Hallelujah. ang binigay sa iyo, yung kidney? Age 50? Anong age daw yung age kidney? niya, 52. 52. So, going 51, 53 ka na pala ngayon. Amen. Hallelujah. Pero nagtaka ko, ang pangalan mo, Brother Alex Dueñas, ba't ang tawag sa'yo ng Dr. Moses? Moises. Ang tunay ko pangalan, Moises Alexander. Moises pala. Kala ko nga yun ay tatanong mo Kung anong tunay ko pangalan. Oo. So, ang tagal mo rin pala nag-wonder. Correct ka dyan. Tapos natagpuan ni Lord. Natagpuan ni Lord. Parang katulad doon sa binasa natin, Eksakto. Oo nga, ang buhay natin yan, Sakto na. Grabe, Hindi ko napansin yung Beb, nung sabi mo si Abraham, pagan. Oo. Tapos kaya tuloy nung nag-aaral tayo, naalala ko ang mami, tayo rin, wala kay Lord. Tapos nung tinawag, Oo, iba yung pagkakatawag Hallelujah. sa kanya. Hallelujah. Oo. Oh! So mga kapatid, like Abraham, mag-conclude tayo that God is able to do the impossible. Hallelujah. Paniwalaan po natin yun. Remember, sabi ko sa inyo kanina nung umpisa, faith honors God and God honors faith. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At tayo po'y magtatapos. Thank you, Lord, Pastor Alex, Sister Dali. Dali, amen. At tayo Hallelujah. po'y magtatapos sa repeat new song of the week, Philippians 4:11-13, composed by Sister Mercy Lalog and arranged by Brother Arnold Uy! Pangilinan.
Ayan. Amen. God bless you mga kapatid. Thank God you, bless you po. Lord. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maglikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, kasaganan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, kasaganan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo.